Mahigit 10 milyong katao sa buong Canada ang nagsabing kaya nilang makipag-usap sa ibang wika bukod sa official languages ng bansa na English at French. Kaya tanong namin sa komunidad, ilang wika ang kaya mong gamitin? I can speak English, Arabic, Tagalog, Ilocano, Kapampangan. Tagalog una, yung English, yung Cebuano. Sa report na inilabas ng Statistics Canada Miyerkules, sinuri ang datos mula 2021 census data, habang kaya ng karamihan ang wikang English at French. Halos 30% ng mga nasa Canada, kayang-kaya ring makipag-usap sa iba pang lengguwahe. Malaking kaibahan sa taong 1951, kung saan nasa 11% lamang ito. Kasama mo sa trabaho, may iba-ibang lahi. So, kailangan mong maintindihan mo kung ano mga sinasabi ng mga Sri Lanka. Yung mga African na yan, mga Jamaica, mga ganun. Mapapil mo yung hindi ka iba, as in foreign ka rin, parang ganun. Hindi ka mabibigla na nabibigla ako dahil mas marami pa akong naririnig na foreign languages. Ang paglobo ng linguistic diversity ng Canada resulta raw ng immigration sa pagitan ng taong 2016 hanggang 2021. Maraming dumating sa Canada ay fluent sa wikang Hindi, Arabic, Tagalog at Punjabi. I'm not surprised that this is the statistic right now, but also, again, maybe it's time for us to value linguistic plurality. Ayon sa ahensya, sa mga tahanang Pilipino, mas lamang ang bilang ng mga household kung saan hindi lahat kayang magsalita ng wikang Filipino, kumpara sa mga tahanang lahat ay fluent dito. What I also notice is when we look at the culture, right? Marami rin akong nakikita na, especially parents, where their children are born in Canada na gusto nilang i-keep yung pagsasalita ng Tagalog or even some of our regional dialects. Halos 670,000 workers din ang gumagamit ng non-official language sa trabaho noong 2021. Pinakanaitala ito sa sektor ng healthcare at social assistance, kung saan marami ang gumagamit ng Tagalog, Italian, Greek at iba pa. I think we need to move beyond symbolic multiculturalism. Either, as simple as translating some of the documents, kunwari government documents man yan, or even yung curriculum sa school, that might help. Sa pag-aaral, idiniin ang malalim na koneksyon ng immigration at linguistic diversity ng bansa at pinapakita kung paano nahuhulma ng mga bagong dating ang cultural fabric ng Canada. Even yung lengguwahe natin as a Tagalog, it emphasizes respect, relational harmony, tapos community cohesion, including the way that we talk to our elders, right? That adds, to the already multicultural fabric in Canada. So, hindi lang yan sa labor force, but also when it comes to the concept of resilience na ibabahagi natin sa ating mga katrabaho. Teresa Redula, Omni News, Toronto.